A day in our life. It's me, Lash. And it's me, Kik. Ang kawilab mo Kawilab ko at kawilab nating lahat. So ngayong araw, makikita natin kung gaano katamad ang mga babaeng ito. Kasi around 9:30 AM na, ayan, saka pa lang nagtunog ang alarm ng babaeng yan. Talagang ayaw pa niya gumising. Ayan. Pinatay ko na nga ang alarm ko. Nanggigigil sa akin yung aso ko, tinaba yung tingin niya. Hinaba ka na leeg. Kung makakapagsalita lang talaga yung aso ko, masasabi niya talagang, "Abaho mo, babae ka!" Ayan, babangon na nga ako kasi syempre, ihina ako. Talagang nauna pang bumukas yung botones ko kaysa sa talaga naman. So, ayan, pinatay ko na nga ang electric fan kasi pagkalamig-lamig at ayaw pa talagang bumangon ng isang babaeng yan. Tinan mo naman. Talagang umunat-unat pa yan siya. Talagang, exercise tayo tuwing umaga. Tumulala ka na lang. Sige be, ilaban mo. At ayan guys, nagising na nga ako dahil bukod sa wala akong katabi ay pinatayan na naman ako ng electric fan na magditang babaita na yan. Yan, syempre bago ako umalis sa aking higaan ay nagtitiklop muna ako ng aming pinagigaan. Yan, tiklop-tiklop yan siya. Masama ang loob kasi agang nagising. Pero ang totoo, tanghali na pala talaga. Ayan guys, dahil sa tinanghali nga kami nagising kasi ML kami ng ML kagabi. At nag-1v1 pa nga kami tapos pinatay-patay lang ako ng babaeng yan. Yan siya. Syempre, kailangan bubuksan ang bintana para maliwanag para pumasok ang swerte. Yan. Syempre, tuwing umaga ay nalabas kami ng aso ko para paihiin ko siya. Yan, kaladkad na naman niya ako. Kaya lagi nasakit ang aking braso dahil sa asong yan. Siya nga pala si Dappy. At yan naman si Max Payne, ang pinsan ni Dappy. Yan guys, miss na miss nilang isa't isa. Ayan, hila na nga, ayan. Ayan na guys, ang tagal-tagal niyang umihi. Ayan, ihi na, daming ihi. Pagkatapos ni Daping umihi, pumunta na nga kami sa CR para maghugas ng kamay at maghilamos ng pagmumukha. Hindi na nga niya ako nakasama sa pagpasok ng CR kasi ako ang may hawak ng cellphone. Pero dito naman sa part na to ay kasama na niya ako kasi may napatungan na kami ng cellphone, di ba? So nagtali na nga ako ng buhok para makapaghilamos ako ng maayos. Kita mo naman yan, babae niya, ayokong pahiramin ng tabo. Ang hirap naman sumawsaw, baka naman sabihin, ay wala ba kayong ibang tabo? Ayan, nagsabon-sabon na siya ng mukha. Ang ginamit lang naman niya ay silka kung makapaghilamos. Kala mo talaga, may skincare siya. Ayan, rub-rub ng mukha, kinamot-kamot na para bang may kuto ang mukha niyang babae. At naman yung isang yan, kapag ay, nakinig ko pa yung buso. So, ayan, pasensya na nga at maingay masyado. Tulad niya, nag-imik na naman siya. Nandito kasi mga kapatid ni Kikay, kaya sobrang ingay namin. So, ayan na nga, nag-mirror shot pa yung mga yan. Talagang nag-video-video pa. At pagkatapos, lumabas na, alangan naman libang dyan kami matulog, guys, CR nga. Diba? So, dito na pag-usapan namin na magagatas daw siya. So, magagatas siya kahit tanghaling tapat na talaga. So, nagtimpla na siya ng gatas. Ayan, kinuha na nalagyan ng kape, pero gatas ang nakalagay. Hindi niya pa nga mabuksan kasi ang higpit-higpit. Nalagyan siya ng gatas. Dami niya natin. At asukal, syempre, alangan namang gatas lang, di ba? At nilagyan na siya ng mainit na water. Tapos ako, ayun, pa cellphone lang kasi di naman talaga ako nag-almusal. Tapos inalok niya pa ako. Tinan mo, papatikman niya pa yan sa akin na para bang masasatisfied ako. Pero dahil di nga ako nakatiis, naglakad ako, pumunta ako sa tindahan ni Kuya Dwight. Bumili ako ng kekyam, fishball, saka yung hotdog. Kasi ang target ko naman talaga ay atay, kaso hindi pa nga luto, diba? So, wala akong choice. Sobrang tagal ko nga dyan kasi nag-iisip pa ako kung ano pa bang bibilhin ko. Kaso, kulang pala yung dalawang pera. Kaya, kumuha na ako ng sauce, syempre, diba? Masarap kasi yung sauce nila, mahalang-halang. So, after nyan, syempre, babalik na ako sa bahay. At ayan na nga yung aso ko, makikita nyo, diba? Wow! Sobrang excited, kala mo kanya, utot mo. So, ayan, ipinakita ko sa kanya kung anong aalmusin ko. Talagang inikot-ikot niya para bang kanya. Tapos kanya daw yung hotdog. Tinan mo, nakikain pa si Gaga. So, ako, nasasatisfy ako kahit siya na ba yung kumakain. Sobrang sarap, inaasar niya pa ako dyan kasi dalawa yung sinubo ko. Kasi akin naman yun, di ba? Alangan namang sa kanya, ako nga nagbili, may gatas na siya. Meron pa siya nung tinapay na bilog-bilog. Limot ko kung anong tawag yun. Tapos ako tamang kain ng hotdog at tapos may pa siya ng akin yan.
Pero ako nagbili nun guys, huwag kayo mag-alala. So ganito talaga yung mga ganap namin sa bawat araw na wala kaming pasok. Matagal talaga kami mag-almusal kasi nagkukwentuhan kami, binabackstab namin yung mga kaibigan namin. Ayan, tumawala yung aso ko, di ba nga? Kasi di naman talaga totoo. Joke lang yun, ano ba kayo? Baka iba siya ko At ayan mga kawilab, inilabas ko na muna yung motor ko kasi naisipan kong linisan siya kasi sobrang dumi niya na talaga. Halos isang beses ko lang kasi yan linisan sa loob ng isang buwan. Ayan, inayos ko na nga muna yung hose kasi nakatupi siya. Ayan, lumabas na yung tubig niya. So binabasa ko nga muna siya. Ayan, tinatagal ko muna yung dubi-dubi niya bago ko siya sabunin para naman maganda ang aking pagsasabon. Ayan na nga yung malditang babaitan na yan. Talagang pinanood niya lang ako. Tingnan nyo guys. Ayan, sinabon ko na muna siya. Ayan, dinagdagan ko pa ng shampoo kasi di nga masyado mabula yung sabon kasi nga konti lang nilagay ko. At ayan, nag-promote pa nga talaga siya. I-video ko ng shampoo na ginagamit niya sa motor na yan. Kahit sa totoo, di naman ako nag-affiliate. Dahil di rin ako nakatis, binaril-baril ko yung motor niya. Bang, bang, bang. Kahit hindi talaga pwede yan kasi magtatalsikan kaya kick yung mga putik ng motor niya. Kaya tumigil din ako kasi baka buhusan niya ako ng tubig na madumi. So ayan, binabalawan na niya ang motor niya. Pero after naman niyang lahat-lahat ng paglilinis namin yan ay kumain na rin kami. Hindi ko na lang nabidyohan kasi nasa sobrang kagutuman namin at ang tagal-tagal niya maglinis ng motor. Inabot na kami ng anong oras. After namin kumain, syempre naligo kami at nakatulog, hindi namin namalayan. Madilim na pala sa labas. O, tingnan mo. O, pak, sobrang dilim, di ba? Sa mga oras naman na ito, ay inaantay na lang namin dumating yung kapatid ni Kikay kasi siya yung bumibili ng ulam. So, sa mga ilang sandali, dumating na rin si Ulo sa wakas. Ayan, kala niya nakakatawa, hindi niya alam gutom na kami nila tita. So, sa katagalan niya, ayan na yung chicken. O, di ba, ang pangit. Kala niya nakakatawa talaga siya niyan. Hindi niya alam, namimilipit na ang lahat sa gutom. So, ayan, kumakain na kami guys. Kitang-kita niyo, sobra akong nag-i-enjoy. Sobra sarap ng chicken kasi may init pa. Halos nangangapaso nga ako dyan. Chichismisan din kami dyan. Kasi naman, sobrang haba naman daw pala talaga ng pila sa baryo. Kaya natagalan siya sa pagbili ng chicken. Kasi naman sobrang sarap naman talaga ng chicken doon. Meron silang pwesto sa bayan ng Lopez. Meron din naman sila doon sa Barangay Hondagwa. Kaya bumili na kayo. Masarap promise. Walang halong eme. So ayan, kitang-kita nyo naman. Nagbubukahan ng mga bibig namin. Kasi nga, nagkukwentuhan kami. Pinag-uusapan namin kung ano ba yung mga ganap namin sa buhay. At kung ano pa ba yung mga pwede namin gawin. So kitang-kita nyo naman. Nag-enjoy din ako sa pagkain. Sobrang sarap kasi talaga yan. Pero alam nyo ba, sobrang saya kasama ng pamilya nito ni Kix or ni Kikay. Kasi kahit hindi nila talaga ako kadugo, parang kung ituring nila ako parang pamilya o parang naiiyak naman talaga, babae. Hindi, joke lang. Sobrang na-appreciate ko sila kung paano nila ako pahalagahan, pakisamahan, at basta lahat-lahat na kaya tiko-tiko talaga. So bago pa nga ako maiyak, ayan, natapos na kami kumain. Kakatapos nga lang namin maglaba at syempre magtututbrush na kami. Pero sa totoo ako lang talaga nagtututbrush tuwing gabi kasi ang mabait na maldita na yan ay nagtututbrush lang tuwing pagtapos maligo at isang beses lang siya nagtututbrush sa isang araw. So yun guys, nagtututbrush na ako at yung kapalit ko nga kulit-kulit pa dyan kasi nanghiram ng motor kaya pinahiram ko na kahit ayoko kasi guys naman ang mahal-mahal ng gasolina. Ayan, pinakita niya pa talaga yung ngipin niya dyan at pinaamoy pa talaga ang hininga. Akala mo naman ang bango-bango talaga. So, yun guys, after namin mag-toothbrush, syempre, pumunta na kami sa kwarto para magpunas ng mukha. At syempre, yung batang yun, ang kulit-kulit talaga, sunod ng sunod, tanong ng tanong kung ano bang ginagawa namin. Siguro dahil nakukuryo siya, ba't kami nagbibideo habang nag-toothbrush. Tapos hanggang paglakad ng kwarto ay nakabideo pa din kami guys. At syempre mga kawilab, isa sa ginagawa namin bago kami matulog ay naglilinis muna kami ng mukha. Hindi kasi sapat ang paghihilamos na ng tubig para matanggal ang mga nakadikit na dumi sa ating mukha. So ang gamit nga pala namin dyan ay Maxipil. So hindi ko na nga masyado nalinisan yung leeg ko dyan kasi naubusan ako ng bulak. Tingnan mo naman kasi yung bulak nitong isang nakadalawang kuha na siya. So dito, may batang maglalambing sa akin. Ayan, pinaghay ko pa nga siya. Diba, sobrang cute niya, bungi pa yan. At pagalis niya, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagpapahid sa aking muka. Para naman hindi ako mukhang amusin, diba? So dito naman, tinawag ko na si Yakik para magpa-cute ng very, very, very light. O diba? So time check, 7:37 PM. Kailangan na namin matulog dahil may pasok pa kami bukas. Kaya see you on our next vlog mga kawilabs. Bye!